Sa bagong career progression system, bawat school ay magkakaroon ng isang school principal. So, medyo mabigat na statement, pero ngayon titingnan natin kung ito ay isang fact po ba or isang myth at malalaman din natin ang kasagutan sa ating session number 2. Welcome to the Learning and Development Channel, where you can learn, lead, and make a difference. So, without further ado, to walk us through this important topic, let us welcome the Project Development Officer 3 of BHROD HRDD, Mr. Raymond C. Oplado, to discuss the Session 2 Modified Staffing Standards for Master Teacher and School Principal Positions. Let's give him a big virtual round of applause. Ayan, hello. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Maraming salamat po ulit sa mga join po dito sa ating orientation. Live po tayo ngayon sa Facebook. Napakarami po ng viewers po natin. Maraming salamat po. And I hope marami po kayong natutunan doon sa previous session, which is yung overview ng career progression. Yun po yung ating springboard, no, para sa mga susunod pa po na mga topics na i-discuss po natin hanggang 1 p.m. So ito po ay continuation lamang din po nang na-discuss kanina about sa overview. So kanina na-mention ni Miss Chanda, no, na mabagal yung promotion ng ating mga teachers, no, based doon sa mga studies. 15 years bago ma-promote yung mga teachers natin. For master teachers, almost 20, no? To 25 years yung promotion. Pero ang tanong, mabagal nga lang ba talaga? Or baka wala naman talagang opportunity para sila ay ma-promote? Baka marami tayong mga teachers, no, na qualified naman talaga based sa CSC approved QS. However, wala lang po talaga silang opportunity na ma-promote doon sa mas mataas na posisyon dahil sa limiting staffing standards po sa current policies and mga issuances natin. So yan yung tatalakayin natin. So aside doon, i-discuss din natin ano ba yung bagong staffing standards natin for master teacher and school principal positions. Masasagot na ba nito yung kakulangan sa mga opportunities? Bibilis na ba ang promotion ng mga teachers po natin once na meron na po tayong modified staffing standards or bagong staffing ratio for master teacher and school principal position? Okay? Sa next slide po. Ayan, bigyan ko lang po muna kayo ng preview doon sa ating old parameters for school heads and master teachers, no? Isa rin ito sa nakikita nating dahilan, no, bakit nagiging mabagal yung promotion ng mga teacher. It's because walang opportunity. Marami tayong qualified na teachers na in terms of their competence and qualifications. However, dahil kakarampot yung mga opportunities dahil meron din tayong restrictions in terms of ratio ng ating teacher at master teacher and ng principal, no, nalilimitahan yung promotion ng ating mga guro. So base sa ating 1997 organization and staffing standards for DECS schools, division, elementary and school, secondary schools. Ito po yung mga positions and then ito yung parameter. For elementary school, para magkaroon ng isang teacher in charge, kailangan mo ng isa or hanggang 6 na teachers. For head teacher naman, kailangan may 7 hanggang 7 teacher, 7 to 9 teachers po ang kailangan. For elementary school principal 1, kailangan meron tayong 10 to 29 teachers. Imagine niyo sobrang dami ng kailangan nating teacher para makapag-create tayo ng mga posisyon na ito. Okay, so sa elementary school principal 2, kailangan natin ng 30 to 59 teachers, and for school principal 3, 60 to 99 teachers, and for elementary school principal 4 ay 100 teachers po pataas. Okay, for secondary naman, sa school principal 1, kailangan meron tayong 10 to 25 teachers. Meron tayong 26 to 99 teachers kapag school principal 2 ang posisyon. And then 100 to 174 teachers kung school principal 3 ang posisyon. And school principal 4, kailangan ay higit pa sa 175 teachers. Imagine, ganyan po kalaki yung ratio ng mga school head position natin doon sa teacher position po natin sa isang school. Okay, sa
Master teacher position naman po, okay, based din ito sa 1997 organizational and staffing standards po natin. For master teacher 1 sa elementary, 10% of total authorized teacher positions in the district. For master teacher 1, 6.6% ng total ng authorized teaching positions po ang requirement natin para magkaroon ng master teacher 1. And for master teacher 2 naman is 3.4% of the number of authorized master teacher 1 position. For secondary naman, 5 to 7 authorized teacher positions within the school for a master teacher position regardless of level. So imagine po, ganyan po kataas no, yung ratio na kailangang ma-meet ng bawat eskwelahan or ng district para magkaroon po sila ng master teacher or school principal position. And ito yung mga nakikita natin kagaya ng sinabi ko kanina, na pwedeng reason bakit mabagal yung promotion, bakit tumatagal ng 25 years kang master teacher doon, bakit tumatagal kang 15 years as teacher, no? Dahil dito sa sinet na parameters natin. So ngayon, sa bagong expanded career progression po natin, inamend na po natin itong lumang parameters po natin for school heads and master teachers. Sa next slide po, ayan, makikita po natin dyan yung modified staffing standards natin. Unang-una for school principal. So dito po, 1:1 na po ang ating ratio. Isang school principal item, regardless of position, title, or level, pwedeng school principal 1 to 4, shall be authorized for every unique school na may school ID po, no, ang i-authorize natin for one school principal. So hindi na po natin kailangang hantayin na ma-meet natin yung napakadaming teacher, no, para magkaroon tayo ng isang school principal sa isang school. Ito rin yung reason bakit marami tayong mga TICs, no, or yung mga OIC natin na ina-assign sa school dahil walang mga school principal, dahil hindi nami-meet yung standard ratio po natin. So sa bagong career progression po natin pursuant sa DepEd DBM Joint Circular number 1 series of 2025, 1:1 na po ang ating school principal. So hindi po siya ganun kabilis, no, pero yan po yung goal natin na lahat ng school ay magkaroon ng isang school principal. So for master teacher naman, so nagbabari din po yan, depende, pabalik po dun sa kabila. Ayan, nagbabari po yan, depende sa level po. No? For kindergarten and elementary, meron tayo dapat isang master teacher for every 5 teachers within the school, regardless of position title. Okay, for secondary naman po, 1 plantilla item for every 5 teachers per subject learning area within the school, regardless of position title. And for secondary, sa senior high school, no, kasama na po ang senior high school natin dito sa career progression. Meron na po kayong legal basis for your reclassification of position po. No? For senior high school, 1 plantilla item for every 5 teachers per track within the school regardless of position title. So hindi na natin kailangan sa elementary na 10% within the district, 6.6%, 4%, and so hindi na natin, basta may 5 teachers po, pwede na po tayong magkaroon ng isang master teacher sa isang school. Same with the secondary, senior high school, and junior high school. So sa susunod naman po na slide, ayan, meron din po tayong modified staffing standards para naman po doon sa ating mga schools, no, na may mga unique context po, kagaya ng regional science high schools, no. Inaalaw po natin or ino-authorize po natin yung isang master teacher for every 3 teachers per subject or learning area within the school regardless of position title. For multi-grade naman po and yung hardship post, yung mga schools na nasa hardship post po natin, considering po na itong mga schools na to ay kakaunti lamang po yung mga teachers, no. 1 master teacher for every 3 teachers within the school, regardless of position title ang i-authorize po natin. So for ALS teachers naman po, 1 master teacher po for every 5 ALS teachers within the school's division, regardless of position title. For SNET or special needs education teachers naman, no, 1 MT for every 5 SNET teachers within the school's division. So regardless of position title. So ito po yung ating modified staffing standards. Makikita nyo po ito sa DBM DepEd Joint Circular po natin, and dito po sa bagong labas na DepEd Order 24 Series of 2025. So sa next slide, no, ano ba
yung magandang naidulot nito or ano ba yung ini-ensure ng modified staffing standards na ito? Sige po. Okay, number one, it will strengthen po yung school leadership and management. So through the implementation of one school, principal policy, no, may ensure natin na lahat ng school ay minamanage talaga ng isang school principal, no? At talagang pinamumunuan ito ng isang competent, mahusay na principal, no? Hindi lang ng TIC, no? Hindi naman natin sinasabi na hindi mahusay ang mga TIC, pero maganda rin na hindi lang siya laging designation lang, no? As we all know na ang designation ay wala siyang karampatang dagdag sa sweldo, no? Kung ano yung current na position mo, yun yung susweldohin mo. Okay? Tapos nagpo-perform ka ng ng function ng isang school principal. So dito full-fledged principal. So kung tinatrabaho mo yung mahirap na trabaho ng isang principal, no, susweldo ka ng pang principal na position na. Okay? So next naman po is greater opportunities for promotion. Na-mention kanina, no, na mabagal yung promotion ng mga teacher dahil walang masyadong mga opportunity, no. Totoo naman po 'yon. So sa bagong staffing standards po natin, may ensure natin na mas marami na pong oportunidad dahil binabaan na po natin yung ratio, mas marami na pong makakaangat dun sa mas matataas na mga posisyon. So more teachers can get promoted by lowering the master teacher-teacher ratio. So magandang balita at oportunidad po yan sa ating lahat. So next po. Ayan, so career advancement in small schools. Kanina pinakita po namin yung staffing standards para doon sa mga schools, no, kagaya ng mga nasa hardship post, multigrade, ALS, and SNED po, no. So dito sa kagaya ng case ng mga nasa hardship post po, hindi na nila kailangang bumaba sa mga schools na malalaki na kung saan may mga opportunity for promotion sa higher teaching positions within their school, no. Pwede na po silang ma-promote doon as master teacher na hindi na po kinakailangang mag-transfer pa sa central schools and away from their families to get promoted, no. Imagine niyo, lalayo pa sila dun sa pamilya nila para lang sa promotion na deserve naman talaga nila. Bakit hindi na lang sila ma-promote as master teacher or school principal doon sa school kung saan sila nagtuturo? So, ayan. I think yan po yung last slide ko. Ayan po yung pinaka-highlight po mismo ng bagong staffing standard natin for master teacher and school principal positions, no. Mamaya magagamit pa po natin yan sa mga susunod na sessions, no. Itong modified staffing standards, may roles din po yan doon sa assessment, which is part ng mga susunod na sessions po natin. So with that, maraming salamat. Huwag po kayong bibitaw, marami pa po tayong mga sessions. Magkikita-kita pa po tayo mamaya. Mas palalalimin pa po natin yung discussion at mas dadamihan pa po namin yung information na dapat po ninyong malaman dito po sa ating national orientation. So bigyan din po natin ng heart react sermon. At naway nabigyang kaliwanagan po tayo din sa modified staffing standards for teaching and school principal positions. So kung nabilisan naman po kayo din sa pagfa-flash ng matrices kanina, maaari nyo rin po itong balikan sa DO24 series of 2025. And with this session, it's encouraging to see policies that support teacher growth and school leadership development. So, para po naman ma-confirm natin kung may napulot nga po tayo sa naging quick session. So, this is our chance to clear up any confusion and make sure that we're all on the same page about the modified staffing standards. So, babalikan po natin yung ating fact or myth which were presented earlier. So, i-reveal na po natin ang sagot para po sa unang fact or myth. Ang tanong ay, sa bagong career progression system, ang master-teacher ratio sa mga secondary schools ay 1:7. Ano po kaya ang tamang sagot? Kung nakinig po tayo, alam niyo po na ito ay isang myth. So, for junior high school, so isang master teacher item po, regardless sa position, title, or level, shall be authorized with 5 teachers per subject or learning area within the school. So, 1:5 po ang ating master teacher-teacher ratio. Para naman po sa senior high school, 1 master teacher item, regardless also of the position, title, or level, shall be authorized with every 5 teachers per track within the school. So, 1:5 po ang ating bagong master-teacher ratio. Hindi po siya 1:7 katulad ng nasa statement.
So, naway naging clear po yon para sa lahat. Sunod naman pong statement, sa bagong career progression system, bawat school ay magkakaroon ng isang school principal. Ito po ba ay isang fact or isang myth? Ang sagot po ay fact. So, pursuant to DBM DepEd Joint Circular Number 1, Series of 2025, one school principal item po, regardless of position, title, or level, shall be authorized for every unique school. So, ito dapat po ay yung mga school na may school ID. So, yun po ang ating goal na sa bawat paaralan ay meron pong isang school principal na appointed.